yung screen, buti na lang meron ako. Pwede ko naman itong iharap sa inyo. Kaya lang maliit. What I want to share today is about a brand new you. Ang bagong-bagong ikaw. Yan po ang aking mensahe, ang naisipahatid ng ating Panginoon. So, ang question ko po, nagkaroon na po ba tayo ng bagong bagay sa ating mga buhay? Amen. Yes, diba? Lahat tayo naman siguro naka-experience na makatanggap ng bago sa damit. mundong ito. Like, bagong damit, bagong cellphone, bagong sapatos, bagong sasakyan, bagong bahay. Amen. Di ba kapag po sa damit, ano pong napansin natin pag nakatanggap po tayo ng bagong damit? Ano po ba ang itsura ng bago? Maganda, malinis, mabango, di ba? Alam na alam agad natin yung amoy bago. Iba yung amoy ng bango niya. As in, mabango. So, alam niyo po ba, sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. So dito po sa verse na to, ang sinasabi po sa atin ay, lahat daw po ng nakay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Amen. Amen. So, lahat po, pag sinabing na kay Kristo Jesus, ibig sabihin po, ito po yung mga sumampalataya. Inilagay ang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ngayon po, di ba kung tayo kaya natin i-identify ang isang bagay, kung bago ba siya o luma, paano naman natin po malalaman na ang isang nilalang ay bago na? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. So bago po natin talakayin ang bago, so kung meron kasing bago, naturalmente may luma. Amen? So ano ba yung dati? Kasi kung bagong nilalang pala tayo, ano po yung dating tayo? So yan po yung muna natin, i-touch natin ng konti. So before po, bago po natin tinanggap ang Panginoong Jesus sa ating buhay, ay ang old nature po natin, we are separated from God. And, bakit tayo na-separate? Kasi gawa po ng kasalanan. Ang sabi nga po, kahit hindi pa pinapanganak, nasa sinapupunan pa lang po ang isang sanggol, ay declared na siya as makasalanan. Sabi po sa Psalm 51 verse 5, for I was born a sinner. Yes, from the moment my mother conceived me. So, ibig sabihin po, totoo na ang hindi pa sinisilang na bata ay may kasalanan na agad. Di ba iisipin mo, di pa nga siya nagsasalita, di pa nga siya nilabas sa mundong ito, o inilabas man siya sa mundo, di pa siya nagsasalita, di pa siya nag-iisip ng masama, pero makasalanan na pala siya. So yun po ang nature natin. Bakit naging ganoon ang nature natin? Kasi po, kasalanan po ng ninuno natin si Adan at si Eva. Because of their disobedience, nakapasok po ang kasalanan. Sabi nga sa Romans 5:12, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. So yun po, dala-dala po natin yung kasalanan na ginawa po, nangyari po doon sa Garden of Eden dahil po kay Adan at Eva. Kaya nga po, ang sabi po sa Ephesians 4:22, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. So, ibig sabihin po, dahil separated tayo sa Diyos, sino ang pinaglilingkuran po natin? We serve ourselves. Diba? Yung mga sarili po natin ang naging Diyos natin. Kaya nga ang sinasabi sa Ephesians, tanggalin nyo na, itapon nyo na yung luma nyong pagkatao at dati nyong pamumuhay. Ano daw yung dating pamumuhay? Which is corrupted by lust. Ibig sabihin, pag sinabi pong lust, yung ating pong laman ang nasusunod, yung ating flesh. So, yun po, ginudiyos natin dati ay ang mga sarili natin. Pero ngayon po, dahil tayo bago ng nilalang,
Ang ginawa natin ng Panginoon ay yung Panginoong Jesus. Hindi na po yung mga sarili natin ang nasusunod. Amen. So para po makita yung pagbabago sa isang bagong nilalang, unang-una, kailangan po na iintindihan natin ano ba yung nangyari doon sa kaligtasan na tinanggap natin. We have to understand first our salvation. Para po magkaroon tayo ng bagong pagkatao, ano po ang sabi? Para po magkaroon tayo ng bagong pagkatao, kinakailangan muna malid ang isang tao sa Panginoong Hesus, di ba? Ilid natin siya sa prayer of salvation, prayer of acceptance na magde-decide ang taong iyon na maging Panginoon at tagapagligtas niya ang Panginoong Hesus. Kasi sabi nga po sa Romans 10:9-10, di ba? Ano po sinabi doon? Kailangan daw po bigkasin o sambitin ang iyong mga labi at mula sa puso na manampalataya ka na ang Panginoong Hesus ay binuhay ng Diyos. At pag ginawa mo yun, maliligtas ka. So kung yun, lahat po ba tayo ginawa na yun? Nagkaroon na po tayo, nalid po tayo sa prayer na yun. Amen. Amen, di ba? Lahat tayo, so ibig sabihin po lahat tayo ay ligtas na. As you believe in your heart and confess with your mouth the Lord Jesus, the truth of His word instantly come to pass. The moment na dineclare nyo po yun, isinuko nyo yung buhay nyo sa Panginoon, ginawa nyo ang Panginoong Jesus ng buhay nyo through confessing and from your heart, instantly po may pagbabago po talaga agad na nangyari in our old nature. Naging bago na po ang espiritu natin. Kung dati ang espiritu natin marumi, makasalanan, instantly that moment, perfect, blameless, holy ang inyong spirit. Amen. So tandaan po natin na tayo po ay may tatlong bahagi ng ating pagkatao. We have a spirit, that's the inner man. Yan po yung totoong tayo, yung espiritu natin. And we have a soul. Yung naman pong soul, yan po, nandyan yung mind, will, and emotion. Diyan tayo nagde-decide. Diyan tayo nakakaramdam ng galit, tuwa, ano pa, inis, kagalakan, pagmamahal. Ito yung emotion natin. Diyan tayo nagkakaroon ng mga pangarap sa buhay. So yun po yung soul. And yung body, ito po yung nakikita natin na may ilong ka, may ulo ka, may paa ka. So yan po yung body. And so, however, nung nangyari po, may nangyaring instantly, perfect ang spirit natin, instantly, yung soul and body po natin, hindi natin makikitaan ng pagbabago. Amen? Siguro kahit kayo nagtataka, di ba? Akala ko ba, halimbawa na lang, si Pastor Dolphy, di ba? Nakatanggap siya ng kaligtasan nung nasa kulungan siya. Pastor Dolphy Quezon. Nasa kulungan siya. Ngayon, sinabi ng Biblia sa kanya na isa na siyang bagong nilalang. Ibig sabihin ba nun, nagbago ang sitwasyon niya? Hindi, di ba? Ligtas siya in the spirit, pero hindi siya ligtas doon sa ngayon na buhay niya. Pagbabayaran niya pa rin kung anong kasalanan niyang ginawa. So, ibig sabihin, kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus noon, ngayon na mataba tayo, ako, halimbawa, ngayon tinanggap ko ang Panginoong Jesus na mataba ako, bukas, mataba pa din ako. Kung tinanggap ko ang Panginoong Jesus na, alam mo yun, hindi ako masyadong matalino, bukas hindi pa rin ako ganun katalino. Hindi ibig sabihin, in the natural or in the flesh, pag sinabi ko pong flesh, naandun po yung soul and body natin. Pag sinabi pong, ibig sabihin, ang pagbabago po, sa spirit lang natin nangyari, instantly. At sa flesh po natin, hindi po instant nangyari. Pero pwede pong makita ang pagbabago. Amen. So, yun po. So, instantly na na-receive natin po yung kaligtasan, nalit tayo sa prayer. Ganon din kabilis ang kaaway si Satan na gusto niyang nakawin lahat ng tinanggap niyo. So, doon po sa kaligtasan, ang meron po dito, sabi nga po, kaya mahalaga din po pala na tinatranslate sa Greek ang mga salita na kukuha natin para mas maintindihan po natin yung word. Yung po palang salvation means so-so sa Greek.
It is an all-encompassing word. Ibig sabihin, malawak po ang ibig sabihin ng kaligtasan or salvation. So ibig sabihin po pala, hindi lang kapatawaran ng kasalanan ang tinanggap natin, kung hindi kagalingan, kasaganaan, kalayaan, kapayapaan. So lahat po yung tinanggap natin. At eto si Satan, rumaragasa din na nakuha mo ang kaligtasan na yan, ay nanakawin niya. So gusto niyang nakawin at gusto niya wag mong paniwalaan ang tinanggap mo. So that's why mas lalong nagiging mahirap ngayon sa isang bagong nilalang na makita ang pagbabago niya. So anong gagawin natin para po makita ang pagbabago in the flesh? Kasi in the spirit, perfect pa lang nangyari, brand new person ka. Pero in the flesh, walang maniniwala kasi the way you talk, ganun ka pa rin. Kung palamura ka, dati, yung old nature mo, palamura, ngayon, kahit tinanggap mo ng Panginoong Yesus, palamura ka pa din. Kung dati mainitin ang ulo mo, madali kang magalit, ngayon ganun ka pa din. So ano ang gagawin natin para makita po yung pagbabago? Tandaan po natin, yung spirit perfect, so kailangan nagpo-flow po siya. In our natural, in the natural, sa ating soul and body, in the flesh. Kaya lang, di ba, hindi ganun talaga, hindi perfect. Hindi ganun ang nangyayari. So, unang-una, ang kailangan po nating gawin, it is very important na kung ikaw ay isang bagong nilalang at ang espiritu mo ay perfect, we need to have knowledge from the Word of God. Para po mag-akma yung spirit natin, yung soul and body natin maging isa. Kasi po, ang salita po ng Diyos, ito po yung mirror ng spirit natin. Kasi ang spirit din natin nakikita, di ba? Hindi mo nga nahahawakan, hindi mo nakikita spirit kasi spirit nga. So for you to see your new nature, which is yung spirit natin is new, for you to see it, you need a mirror. Just like in the natural, kailangan natin ng salamin para makita natin, maganda ba ang buhok ko? Maayos ba yung makeup ko? Kailangan natin ng salamin para makita natin ang itsura. So ang salamin po natin, ng espiritu natin, ay ang salita ng Diyos. That's why kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos na ikaw, yun po talaga ikaw. So paano nga ba natin maunawaan? So hindi natin maiintindihan kung ikaw na isang bagong nilalang ay naandoon ka pa rin sa saklaan. Hindi ka nagbababad ng salita ng Diyos, ay ako'y ligtas na, sa langit na pupunta ang espiritu ko. Oo, paano yung buhay mo dito? Anong pagbabago na may papatunay natin sa ating kapwa, sa ating paligid na tayo'y bagong nilalang na? So, yan po. It is good thing, napakahalaga po na mailid natin ang ating kapwa sa Panginoong Hesus. Amen? Amen. Talagang kailangan po natin na ilid ang ating mga mahal sa buhay, mga kapitbahay, mga kaibigan sa Panginoong Hesus. But it's another thing na sila po ay lagi nating mabahaginan at maturuan na magbasa, makinig, at magkaroon ng personal devotion po sa salita ng Diyos. Daily. Diba? Bakit? Kasi po ito po yung makakapagpabago ng isipan nila. Ito po yung salita ng Diyos ang magsasabi kung sino sila talaga. Kung ano na yung identity nila. So through Bible study and attending to church service like this and other fellowship, doon po natin masisimulan na lakaran ang bagong tayo. Amen? That's why napaka-blessed po ng church na to dahil ang mga leaders po ng church ay very passionate to lead, to facilitate a Bible study. Kasi imagine niyo po kung nandito lang tayong lahat. Once a week lang po tayo makakatanggap ng salita ng Diyos. Hindi po tayo sa bahay, hindi naman kayo nagiging intentional na magbuklat ng Bible. 'Di ba? Pero dapat po, intentional tayo pagising sa umaga. Ito na po yung pagkain natin ng ating espiritu. Ayan. Okay. So, kailangan po nating malaman ang salita ng Diyos. Why? Kasi po, sa 2 Peter chapter 1, verse 2 to 4, 2 Peter. Naku, hindi ko pa naman isinulat yung verse. 2 Peter 1, verse 2 to 4. 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 2
Teka lang ha. Search ko sa akin. Ayan. I-summarize ko na lang po, no? Sa 2 Peter chapter 1, 2-4 po kasi, mababasa po natin, isulat nyo lang po yung mga verse natin. Tapos, balikan nyo sa bahay. Sinasabi po doon, kung ano po ang nature ng Diyos, tayo po ay nakikibahagi sa kanyang kabanalan. Amen? So, ibig sabihin po, ang ating espiritu ay perfect. Merong God's love, may peace, joy, merong fruit of the Spirit. Yun po yung resulta na nung tinanggap natin. Meron ng bungang espiritu natin na ganoon. So, ang ating pong, kung ang ating Daddy God, we are created in the image and likeness of God, who is holy, then tayo po ay banal na. Nakikibahagi na po tayo sa kabanalan po ng ating Diyos. We partake God's divine nature. At sabi nga po sa Romans 12:2, di ba? Sabi po doon, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may know what is good, acceptable, and perfect will of God. So doon po kasi salita ng Diyos, doon po natin malalaman kung ano ba yung mabuti, kung ano ba yung katanggap-tanggap at perfectong kalooban ng Diyos sa iyo. So yun po ang dahilan bakit kailangan babarin natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Kasi once na na-renew po yung mind natin, edi kung ano yung katauhan, yung nature ng spirit natin, yun na din po magiging tayo dahil nabago na yung dating maruming isip natin eh. Yung mind kasi natin, yung old nature ng mind natin, corrupted. Ngayon, kung magbabasa tayo ng salita ng Diyos, sasabihin ng Diyos ang kalooban niya, ito ang mabuti, ito ang maganda, ito ang gawin mo. Diba, nagkakaroon tayo ng kamalayan, paano tayo kikilos ngayon as a new nature, as a brand new nature, diba? So yun po, sabi nga po sa Proverbs 27:7, ang taong busog ay tatanggi, kahit sa pulot-pukyutan. Ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang ampalaya. Ano pong ibig sabihin? Ibig pong sabihin nito, mawawalan ka na ng appetite sa mga gawain ng mundo. Ibig sabihin, kung dati lagi tayong nasa inuman, nawalan ka na ng gana. Kung dati lagi tayong nasa sabungan, nawalan ka na ng gana. Amen. Amen. Nakita ko yan sa buhay ng asawa ko talaga. Kasi talagang tinutukan ng Bible study po ng kumpare namin dati, leader sa dating church namin, na ngayon pastor na. Talagang lagi, linggo-linggo nagba-Bible study doon sa clinic namin. At the same time, pagkatapos church, pagkatapos Bible study, ganun pa rin ang buhay niya. Sugal dito, sugal doon, pumupunta pa rin sa inuman, nagtotongit pa din, nagsusugal sa sabungan. Sabi ko nga sa inyo, I'm a living testimony na hindi instant nagbabago. Hindi nagbabago talaga ang tao pagkatapos tanggapin pa. It's a process. Pero dahil po nga sa Kapwa Bible Study, nawalan po siya ng bisyo. Di ba? Ang sarap, effortless tayo. Kahit ano pa lang sabihin natin mga asawa natin sa asawa natin na hindi maganda ang ginagawa, no impact kung hindi mo babahag, kung hindi siya makakarinig ng salita ng Diyos. Kaya salamat po sa Lord, may mga hingi po ang Panginoon na talagang magkaroon po ng puso o lumabas sa bahay nila sa comfort zone at magbahagi po, mag-Bible study. So yun po, nawawalan po tayo ng appetite sa gawain ng mundo. Kasi di ba pag kahit nung hindi pa tayo Kristiyano, akala natin normal lang naman yung inuman. Lahat naman ginagawa yan ng mga tao. Di ba? Normal lang naman, libangan lang naman yung sabong, yung tong-its. Di ba? Pero di kasi natin nalalaman na espiritu din yan, nahihilahin ka, unti-unti kang maa-addict, na ito na yung hindi mo na kayang bitawan. Kung dati pala mura ka, dati ngayon ang mga bata, marunong na ding magmura. Expression na nila yan. Nakala nila, wala namang ibig sabihin yon, expression lang po yun. O diba?
Pero pagka ikaw po ay babad na sa salita ng Diyos, busog na busog sa salita ng Diyos, masakit na sa tenga mo ang pagmumura. Kahit anong uri pa ng bad words yan, masakit sa tenga. Kahit yung mga English na S, alam mo yung 4-letter word, yun ay parang normal lang sa mga kabataan, sa estudyante, sa school, pag nagpupunta ako, para ako na-culture siya, kasi malalaki na yung mga bata doon, di ba, parang grade 6, high school, gano'n na sila magsalita, expression lang daw yun. Pero ang sakit po sa tenga ko na parang naiirita ako. So, ibig sabihin, hindi na po tayo taga rito talaga sa mundo kapag babad ka sa salita ng Diyos. Kasi alam mo na hindi yan pleasing. Sabi di ba sa Romans 12:2, malalaman mo ano yung pleasing or acceptable sa Panginoong Diyos. So hindi na pala yun acceptable, kaya naiirita ka na sa mga ganoon. Kasi nga sabi ng Proverbs 27:7, pag busog ka na kahit honey, napakasarap ng honey, wala na rin sa'yo. Kumbaga, hindi mo natatanggapin. Pero pag gutom ka, lahat kahit panis na, kahit bulok na, kainin mo gutom ka. So that's why mga kapatid, magpakabusog po tayo sa salita ng Diyos. Alam ko po, minsan dumadating ang pagkakataon na talagang lalo sa init ng panahon, parang nakakatamad ng lumabas, nakakatamad ng mag-Bible study. Ang dami nating excuses para hindi makapag-Bible study. And again, ang sabi ko sa sarili ko, maging intentional ka kasi kung susundin ko din katawan ko, hindi na ako aalis sa bahay. Problema ko pang iwanan mga anak ko. Pero hindi, talagang ang inaano sa akin ni Lord, hindi lang ito para sa sarili ko Di ba? So yun po, maging busog po tayo lagi sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Do you receive something po ba? May natatanggap po tayo? Amen. So yun po kapag po tayo busog, lagi po tayo sa salita ng Diyos, unti-unti po talaga makikita ang pagbabago sa buhay natin. Kasi totoo salita ng Diyos. Sabi doon, donut ko, but be transformed, magta-transform, magbabago lang po ang ating buhay pag nabago ang ating isipan. Diba? Amen. Amen. So napakaganda pong verse nun, favorite ko yun. And next, dahil isa na po tayong bagong nilalang, ibig sabihin, kung dati po kaaway po tayo ng Diyos, ngayon po tayo ay tinawag ng mga anak ng Diyos. Amen. Diba? So meron na po tayong God-given identity. So dati po ang identity natin, makasalanan, condemned, corrupted, kaaway ng Diyos. Diba? Yan po So ngayon po, tinawag na po tayong anak ng Diyos. Hindi na po kaaway ang turing sa atin ng Diyos dahil sa kasalanan. Mga anak na po tayo ng Diyos dahil, bakit tayo naging anak ng Diyos? Dahil sa ginawa po nating Panginoon, ang Panginoong Jesus. Dahil nilagay po natin ang pananampalataya natin sa Kanya. At ang nakikita po ni Daddy God sa atin ay ang ginawa ng Panginoong Jesus na sinampalatayanan natin. At sabi po dito sa aking note, ang God-given identity natin, marami pong nabago sa identity natin. So hindi ko na po isa-isahin yung napakarami for the sake of time. Diba? We are the righteousness of God. Diba? Tayo po ay naging matuwid na sa harap po ng Diyos. Kasi diba dati nga hindi tayo matuwid. We are like filthy rags. Sabi po ng Isaiah, maruming basahan na po tayo. Pero salamat sa dugo ng Panginoong Jesus, dahil sa pamagitan ng dugo niya, tayo ay luminis. Simputi ng snow, di ba? Sabi ng Bible, puting-puti na po tayo. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi po dahil sa ginawa natin, bakit tayo righteous. So yun po lagi dapat natin inuulit-ulit bilang paalala, na wala tayong maipagmamalaki. Di ba? Kaya tayo naging matuwid dahil po sa biyaya ng Panginoong Hesus sa natapos niya pong gawa. At dapat po hindi na po tayo nako-condemn kapag nagkakasala tayo. Dahil alam po natin na tayo ay pinatawad na ng ating Diyos. Past, present, future, pinatawad na. Kasi nga po yung spirit natin, kung naalala nyo yung dati nating mga mensahe dito, ito po ay selyado na.
Kumbaga sa garapon, may takip yung espiritu natin at may selyo pa para yung mga impurities sa labas hindi makapasok po sa loob. Ganon po ang illustration na nangyari sa ating spirit. And dahil tayo po ay forgiven na, dahil po tayo ay pinatawad na ng ating Daddy God, kaya naman tayo ay marunong na din magpatawad. Amen? Kasi di ba kapag may tinanggap ka, may ibibigay ka. E tumanggap tayo ng kapatawaran, kaya it's impossible to say na hindi ko siya kayang patawarin. Ito po yung gusto ko laging ma-emphasize kasi mayroong mga tao na sinasabi din nila kayang patawarin, maybe because they haven't received. That's why wala silang maibigay. So, kung kayo po tumanggap, alam nyo, pinatawad kayo ng Panginoong Yesus, ng ating Daddy God, hindi na po tayo dapat nakokondem. Every time meron tayong kasalanan na gawa. Pero hindi naman ibig sabihin na nagmamalaki tayo at sasadyain nating magkasala. Hindi po ganun, wag po natin ma-misinterpret yung ganung preaching. What I mean to say is, hindi na nakakaapekto sa espiritu natin yon. Pero kapag gumawa ka ng mali, makakaapekto yon in the natural sa'yo. So, ikaw pa rin ang talo kung sasadyain mong magkasala ka, di ba? So, yon. So, tandaan po natin mga kapatid, hindi dapat maging mahirap sa mga bagong nilalang. Ang brand new you ay marunong ka ng magpatawad. Amen? Amen? Amen. At ang atin pong identity ay makikita po natin sa ginawa ng Panginoong Hesus. By His grace, we are identified by grace. Kasi po dito sa mundo, para bang ang identity natin ay kung ano ang nagawa mo. Amen? So kung ikaw ay nakatapos, may mga accomplishment ka, may mga title ka, yun ang identity mo, yun ang tinitingnan sa'yo. Diba? O kaya naman ang nagiging identity natin, kung sino ang tatay mo, yun ka din. Yun ang bunga, kung anong puno siyang bunga. So minsan yun yung mga identity na ipinapasok. Kung mahirap ka na, ang magulang mo, mahirap ka din mahirap ka na din, mamamatay. Kung sakitin magulang, sakitin din ako, ganyan. Hindi po yun ang mga nagde-define sa atin. Tayo, we are defined, we are identified by the grace of God. Amen? So, ibig sabihin po, hindi po sa na-accomplish mo, hindi sa hindi mo na-accomplish, hindi sa nagawa mo, kundi sa nagawa po ng Panginoong Hesus. So, we are identified by grace. So, ngayon po, naiintindihan na natin yung self-worth natin. Diba? Para kasing, paano na pala kung hindi nakatapos, di parang ano na yung self-worth niya, mababa. So, hindi po. So, mga kapatid, ano man ang antas natin sa buhay, kung meron tayong Panginoong Yesus, ang identity po natin, ang bagong identity po natin, ay ang Panginoong Yesus din. Amen. Amen. Sabi sa Ephesians 2:8 na you have been saved by grace through faith. Yung susunod doon, hindi ko memorize Pero ibig sabihin na para bang sa susunod, sabi doon, na para wala kayong maipagmalaki. Diba? So that hindi daw tayo mag-boast. Kaya, ang atin pong identity, tandaan po natin, ay nakasalalay doon po sa ginawa ng Panginoong Hesus, which is by His grace, kung kaya tayo ay naiba ang ating pagkatao, naiba yung ating nature. So salamat sa Panginoon that we are now a brand new person in Christ. We have now a new identity which is in Christ. Amen. Amen? So yan po yung mga bagong, diyan po natin malalaman yung bagong tayo. Doon po natin makikilala. Doon po natin makikita ang isang bagong nilalang. Kung tayo po ay babad sa salita ng Diyos, then doon din natin makikita yung identity natin at ito ang lalakaran natin. So yun lang mga kapatid, very short message and I pray na ito po ay may na-receive tayo. May na-receive po ba tayo? Amen. So yeah, thank you Lord that thank you Lord God for giving us a brand new identity, Father God. Tunay nga po Lord God na kung hindi sa iyong mayamang biyaya Lord, kahit ano pong pagpapagal namin, Lord, na gumawa ng mabuti, linisin ang aming mga sarili. Alam po namin, Panginoon, na hindi namin kakayanin. Ngunit salamat sa iyong dakilang pagmamahal, Panginoon, na binigyan mo kami ng bagong
identity, bagong pagkatao, Lord God, at kami naging mabangong samyo, Panginoon, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you, Lord God, na ang mga salitang narinig ng aking mga kapatid, Lord God, ay mamimeditate po nila even pagdating nila sa bahay, sa araw-araw nilang pamumuhay sa buong isang linggo. And thank you, Lord God, na ang salita na ito, Panginoon, ay hindi lamang tutubo, kundi lalago at mamumunga, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay makikita ng mga tao sa paligid, Lord God, ang pagbabagong nangyari sa amin in the Spirit, Lord God, through your Son, Jesus. And Lord, thank you, Lord, that even, Panginoon, doon sa aming natanggap na kaligtasan, Lord, thank you, Lord, dahil meron kaming kagalingan mula sa anumang karamdaman, Lord. And in the name of Jesus, anuman, Panginoon, ang mga karamdaman na pilit pumapasok sa aming katawan ay pinapalayas ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala kang karapatan sa aming mga katawan dahil Yes, kami ay Jesus. templo ng banal na Espiritu. In the name of Jesus, I release healing, overflow sa aming katawan. I release financial prosperity, abundance sa bawat pamilya na nagre-represent dito, Lord. Hindi Yes, sila Lord. magkukulang, Lord God, kundi patuloy silang makakatanggap ng nag-uumapaw mong biyaya. Thank you, Amen. Lord God, even yung mga relationship ng aking mga kapatid, Panginoon, ay maayos, mapayapa ang kanilang pamilya, Lord, Hallelujah. masaya, Lord God. Dahil ikaw, Panginoon, ang pundasyon ng kanilang pamilya. Anuman, Yes. Panginoon, ang daladala na problema ng kaaway, they are unshakable. Hallelujah. Thank you, Lord God, na patuloy ang pananampalataya nila sa iyo, Panginoon, as family, at patuloy na magbubuklod sila sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, salamat po sa success, Panginoon, victory na binigay mo sa amin. Salamat po, binigyan mo kami ng bagong pangalan, Lord. Thank you, Lord Jesus. Dalangin ko po, Lord, na sa araw-araw ma-represent ka namin, Lord God, ng ikalulugod mo, Lord God. Thank you, Father God, for this morning. And thank you, Lord, sa pag-iingat mo sa aming pagbalik sa aming mga tahanan. We praise you, Lord. We give you all the honor and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.